Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center Manila, ito ang KBB Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, pagkakaroon ng fault line at patuloy na pagulan. Tinitingnan dahilan naman ng pagguho ng minahan sa Antique na ikinamatay ng 5 minero. There are possibilities. One is there is a fault line inside the ground na hindi nakita, and then the continuous rains aggravated the situation. DFA patuloy na naipag-ugnayan sa Malaysia kaugnay sa mga munoy armadong Pinoy na naaresto sa isla ng Borneo. Governor Mango Dadato positibo sa pagiging state witness ng Vice Mayor na suspect sa Maguindanao Massacre. 4.1 billion pesos inisyal na donasyon ng Amerika sa pagsalba ng mga corals na nasira ng US Navy ship sa Tubataha. Sa negosyo, job orders, maaari nang ma-deploy sa ibang ahensya sa Ifugao. Bayong dagat, 19 ang patay sa seri ng pag-atake sa Pakistan. RMN News Nationwide. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na tayo maundoy, masendong at mapablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo, nandyan ang Barangay Kabuhayan at Micro, Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Paid for Loren Legarda by Friends of Loren, Quezon City. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na tayo maundoy, masendong at mapablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo, nandyan ang Barangay Kabuhayan at Micro, Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Paid for Loren Legarda by Friends of Loren, Quezon City. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Biyernes, Pebrero 15, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay, Pilipinas. Ako si Buddy Oberas. Tayo'y live na live sa DYBR 657 RMN Rojas, DCRS 1179 RMN Sorsogon, DXPR 603 RMN Pagadian at DXDC 621 RMN Davao. Live international via www.rmnnews.com. WRMN, New York, USA. 5 ang patay habang 5 rin ang patuloy na pinaghanap sa naganap na landslide sa isang mining site sa Caluya, Antique. Ayon sa Semirara Mining Corporation na nag-ooperate sa lugar, 3 minero rin ang kanila nailigtas. Nabatid na natrap ang 13 minero nang bumigay yung west wall ng Panian Pit. Nangako naman ang tulong ang kumpanya sa lahat ng mga pamilya ng apektado ng pag-uho. Sa interview ng RMN kay DOE Department of Energy Undersecretary
Ramon Alan Oca ang posibilidad ng pagkakaroon ng fault line at patuloy na pag-ulan ang kanilang tinitingnan ngayon na dahilan sa pagguho ng lupa sa minahan. We'll take a look at that. Titingnan natin. There are possibilities. One is there is a fault line inside the ground na hindi nakita. And then the continuous rains aggravated the situation. Pag pumapasok ang tubig sa loob ng lupa, siyempre, yung kung friction na nag-hold dun sa ground, mawawala yung friction. So mag-move yung ground. So that's one of the things we're looking at. Sa ngayon ay pansamantalang ipinatigil ng Department of Energy ang operasyon ng minahan para matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado at habang nagsasagawa ho sila ng investigasyon sa insidente. RMN Nationwide Report. Update ng balitang yan, 5 na-trap sa coal mine sa Antique, inaasahang buhay pa. Kasama natin sa balita si Emerson Labrillaso ng RMN Iloilo. RMN Report. Inaasahang may buhay pa sa 5 na-trap sa gumuhong panian open pit ng Semirara Mining Corporation sa Semirara Island, Caluya, Antique. Ayon kay Broderick Train, Officer in Charge ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, patuloy ang sinasagawang search, rescue and retrieval operation, ngunit aabot ng 1 hanggang 2 linggo bago makuha ang 5 na-trap na minero. Dagdag pa ni Train, halos 30 metros ang lawak ng gumuhong lupa sa coal mine. Samantala nakilala na ang 5 namatay na sina Joven Ocate, George Bragat, Joviheldo Porras, Efren Iquesa at ang foreman na si Abner Lim, pinsan ni Caluya Mayor Genevieve Lim Reyes. Kinilala naman ang 5 missing na sina Janriel Planca, Randy Tamparong, Richard Padernilla, Anthony Siblit at John G. Gomez. Nakaligtas sa nasabing trahedya ang 3 sina Marjon Katoto, Adrian Silmar at Leonardo Sohor. Sa ngayon patuloy ang ginagawang pagbabantay ng Regional Disaster Risk Management Council Chairman Rosario Cabrera at magsasagawa rin ng safety inspection ang Regional Office ng Doli sa Semirara Mining Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang bagong number 1 sa Metro Iloilo, Emerson Gonzales Labrillaso, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Hindi bababaho sa 100 armadong foreigners na pinaniniwala ang mga Pilipinong galing Mindanao ang naaresto ng Malaysian Security Forces. Ayon kaya sa National Police Chief na si Ismail Omar, illegal na pumasok sa Sabah partikular sa Islaho o sa Sabah partikular sa Islaho ng Borneo ang mga armadong lalaki na nakauniforme pa na pang-militar. Sinabi ni Ismail na ang illegal na pagpasok ng mga naturang foreigner ay resulta ng mga rebeldeng Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon ay nakipag-unayan na ang Department of Foreign Affairs sa gobyerno ng Malaysia hinggil sa nasabing mga Pilipino. Samantala, mga dato positibo sa pagiging state witness ng isa sa mga akusado sa Maguindanao Massacre. Sama natin sa balita live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Positive development sa Maguindanao Massacre case para kay Maguindanao Governor Esmael Toto Mangudadato ang pag-absuelto ng Quezon City Regional Trial Court sa kaso kay dating Sultan sa Barongis Maguindanao Vice Mayor Sukarno Badal at gawin na lamang witness sa karumal-dumal na November 23, 2009 ang Patungan Massacre. Ayon kay Governor Mangudadato, nagagalak siya sa pangyayaring ito at umaasa siya na mapapadali ang pagsalang sa korte kay Badal upang maisalaysay nito ang buong pangyayari. Sinabi pa ni Governor Mangudadato na maituturing na material witness sa kaso bilang kanang kamay ng mga ampatuan si Badal. Naniniwala ang gobernador na alam ni Badal ang buong pangyayari mula pa sa pagpaplano ng krimen. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. 4.1 bilyong piso ang ibibigay ho sa inisyal na donasyon ng Amerika para sa pagsasalba ng mga corals na nasira sa pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataha Reef. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Harry Thomas, magpapadala na rin sila ng Peace Corps volunteers upang tumulong din sa pag-salvage sa USS Guardian.
Nakatagda namang magsagawa ng symposium ang Amerika para sa mga Navy at Coast Guard personnel ng bansa kung ano ang mga dapat gawin upang maiwasang maulit ang ganitong pangyayari. Sa panibagong assessment ng Tubataha Management Board, tinatayang nasa 48 milyong piso ang minimum mandatory fine at karagdagang rehabilitation efforts na nasa $300 na abot sa kabuang 96 million pesos. Pagsadsad mga kasama ng USS Guardian, hindi isang aksidente lamang. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Iginiit ni Senator Miriam Defensor Santiago na huwag ipagpilitan na aksidente lamang ang pagsadsad ng kanilang USS Guardian sa Tubataha Reef sa Sulusi noong January 17. Ayon kay Santiago na isang eksperto sa international law, ang nangyari ay malinaw na breach o paglabag sa international obligation at ang pagkasira ng mga coral reef ay nangangailangan ng international responsibility. Ipinaliwanag ni Santiago na dahil dito, obligadong magbayad ang Amerika sa mga nasirang coral na aabuti ng 250 years bago ma-rehabilitate. Pinaalalahanan din ni Santiago ang gobyerno na huwag pumayag na magbayad ang Amerika sa pamamagitan ng foreign assistance. Ito ayon kay Santiago ay dahil lalabas na ang Pilipinas pa ang may utang na loob sa Amerika samantalang winasak ng kanilang barko ang coral reefs ng bansa. Samantala kaugnay pa rin ito, tiniyak naman ni Senator Loren Legarda na ikakasa niya ang investigasyon kaugnay sa insidente sa pagbabalik ng sesyon sa Hunyo. Target anya ng pagdinig na madetermina kung anong mga kaso ang maaaring kaharapin ng US Navy na nagmamando ng USS Guardian. Masusiding tatalakayin sa hearing ang mga konkretong hakbang para ma-rehabilitate ang lugar na napinsala at kung ano ang mga dapat gawin para ito ay hindi na maulit muli. Kasama mo sa Senado para sa DSEXL 558, Grace Mariano, Tatak RMN. Bagong US Secretary of State nagbigay ng commitment sa sumadsad na barko sa Tubataha Reef. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. Tatak RMN Report. Nangako si bagong US Secretary of State John Kerry na tututukan nila ang salvage operation sa USS Guardian. Ipinaabot ito ni Kerry sa kanilang pag-uusap sa telepono ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Ayon kay Del Rosario, nangako rin si Kerry na makikipagtulungan ito sa investigasyon sa grounding incident sa USS Guardian. Tiniyak din ng bagong US Secretary of State na lalo pa nilang palalakasin ang relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. Overseas absentee voting. Inaasahan lolobo ang bilang. Kasama natin sa Mission 2013 si Angel Ronquillo. Tatak RMN Report. Umaasa si Commission on Elections Chairman Sixto Brillante sa tataas ang voters turnout sa overseas absentee voting ngayong 2013 midterm elections. Nabati na abot sa 700,000 ang kabang bilang ng mga Pinoy sa ibayong dagat ang nakarehistro bilang overseas absentee voters. Sinabi pa ni Brillante sa noong 2010 elections ay nasa humigit kumulang 152,000 ang OAV ang bumoto. Gayong mahigit 500,000 OAV registered voters noon. Kaugnay ito, ina-activate na rin ng COMELEC, DFA at Philippine Postal Corporation ang overseas voting mailing center sa Manila Post Office bilang paghahanda sa deployment ng postal ballot sa mga botanteng Pinoy sa ibayong dagat. Aabot sa 18 diplomatic posts sa Asia, Australia at New Zealand, habang 13 naman sa North at South America, 15 sa Europa at 5 sa Middle East at Africa ang pagsasagawa ng postal voting, habang automated naman ang halalan sa Saudi Arabia, Hong Kong at Singapore na kung saan mas malaki ang bilang ng mga OFWs. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. RMN News, Negosyo. Mga kasama, maaari na pong may deploy sa ibang ahensya at sa mga lokal na pamahalaan sa Ifugao ang mga job order. Ito ay kasunod ng inilabas na executive order ni Governor Eugene Balitang na naglalayong matulungan ng ibang ahensya ng pamahalaan lalo na sa mga pampublikong paaralan at mga lokal na pamahalaan sa kakulangan po ng manpower. Target din ito na palakasin ang pagpapaunlad ng ekonomiya, pagpapabuti ng mga serbisyo para sa ikaunlad ng probinsya at sa pamamagitan ng pagdedeploy ng mga job orders sa ibang ahensya, mapapadali na ang paghatid ng mga paunahing serbisyo. RMN News Abroad. Sa
Sa Pakistan, 19 ang naitalang patay kasunod ng serye ng pag-atake sa hilagang kanlurang bahagi ng naturang bansa. Sa inisyalo na ulat, 7 ang nasawi sa pagsabog ho ng isang police checkpoint sa Hanggu District, probinsya ng Khyber Pakhtunkhwa, habang 6 din ang binawian ng buhay sa pagsabog din ng bomba sa Orakzai region. Samantala, 6 na suicide bombers ang napatay sa pagsalakay naman sa isang police station sa bayan ng Bannu. Wala pa namang grupo ang umaako sa nasabing mga pagsabog doon sa Pakistan. Mga kasama live na live pa rin mula ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo po narinig ang RMN News Nationwide. Ngayon ay Biyernes na, February 15, 2013. Sa mga taga Cebu, ay susunod na po dyan si Atty. Rufil Banyok sa RMN News Diretso, Balitang Metro Cebu sa numero 1 DYHP 612. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, mga kasama, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013, ang RMN Rajamon Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak, alas 7:16 ng morning. Tatak RMN. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink.